ay malahitingan at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita mula sa aking bibig. Sapagkat sinabi mo, ako'y mayaman na naging mariwasa at hindi ako nangangailangan na anuman. Hindi mo nalalamang ikaw ay taba, mahapag-habag, marami ka, bulag at ubad. Ipinapayo ko sa iyo na bumili ka sa akin ng gintong dalisay, ako, upang ikaw ay umaman at ng puputing damit, upang iyong isuot at upang huwag mahayag ang iyong kahihayan o balat, at ng pampahid na ilalagay sa iyong mata upang ikaw ay makakita. Ang lahat ng aking inibig ay aking sinaway at dinidisiplina. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Makinig ka, ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutok ko. Kung diringgin ang sinuman ng aking tinig ay buksan ang pinto. Ako'y papasok sa kanya at kakaling kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ang magtagumpay ay pagkakalooban ko na bumubong kasama ko sa aming trono. Gaya ko naman na nagtatagumpay upang bumubong kasama ng aking ama sa kanyang trono. Last verse mo, ang dinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ito po ang salita ng Panginoon. Magandang hapon po sa bawat isa. So, ito po ang unang preaching ko sa ating bagong iglesia. Kaya po ay naghanda ng mahabang sermon. Yun lang. Yun lang po. Ipapayo. Bago po tayo magpasimula, ay muna ay humingi ng patnubay-gabay sa Banal na Espiritu. Tayo po ay manalangin. Udang ng Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa hapong ito, sa aming pagsamba, samahan niyo po bawat isa. At ang mga salita at mga ipapahayag nawa ito ay pagsilbing na kalakasan ng aming katawan, ng aming buhay, Lord God, sapag ang mga salita ay makaluhanan. Kaya samahan niyo po ang bawat isa. Gayon din, bigyan niyo po ako ng lakas, ng tapang, ng linaw ng kaisipan, karunungan na mula sa inyo upang maipahayag ko po ang iyong mga salita ng iyong pagtuhan. Maraming salamat sa ito na nagkakatiwala ang pagsamba sa atin ito. Ito ang isang dalangin sa pangalan niyo. Sa panahon po natin ngayon, marami po ang nagsasabing sila ay Kristiyano. Ngunit, hindi naman po ginagampanan kung ngunit bilang isang Kristiyano. Sinasabi sila ay mananampalataya, ngunit hindi makita sa buhay ang katapatan sa Panginoon. Alam po natin na walang perfecto dito sa mundo na ating ginagalawan sapagkat lahat po ay makasalanan. Kaya panalangin po natin ang iglesia, ang mga mananampalataya na sila ay maging matatag, maging matapat sa Panginoon. Ang mga mananampalataya, sila po ay may tungkulin na dapat gawin upang ipahayag ang kanilang pananampalataya. At tungkulin po ng bawat Kristiyano na lumahok sa mga gawain sa loob ng iglesia. Sa ating iglesia, Sovereign Grace, ay meron po tayo mga gawain na dapat lahukan na mga miyembro. Meron po tayong Sunday School, na po nawagan si Pastor George, na umatid tayo sa Sunday School.
dumating po tayo ng maaga para makaabot po tayo sa ating Sunday School. Meron po tayong tuwing linggo tayo po ay sumasamba. Meron tayo mga Bible studies ni Brother Tony, o Bible studies sa San Vicente. At meron tayong prayer meeting tuwing Wednesday. Ito po. So I would encourage everyone to please come tuwing Miyerkules, alas 7 po nagsisimula ang aking prayer meeting. So marami po mga gawain sa ating iglesia na dapat lahukan na mga miyembro bilang mananampalataya. Meron po tayong youth fellowship. Maybe sooner magkaroon ng men's and women's fellowship. Ito po. Now sa pamilya, para natin may papahayag ang ating pananampalataya, meron po tayong family devotion. So ang lahat po na yan ay mga gawain ng isang Kristiyano upang ipahayag ang kanyang pananampalataya. Ngunit kung hindi po natin ito isinasagawa, maaaring ito po ay magdulot ng panlalamig sa ating pananampalataya. At yan po ang gusto ng ating kaaway, ng Diablo. Na manlamig tayo upang huwag nating paniwalaan, huwag nating tanggapin ang otoridad na Biblia. Ganyan po ang nais ng Diablo na mangyari sa mga mananampalataya. Kaya magbantay po tayo, mahalaga na maging matatag tayo sa ating po pananampalataya. Now, ang paksa po ng ating pagpupulay, yung title, naka-plus na po sa screen, Laodicea, Ilocos Church. Now, pansinin po natin dapat na malaman natin ang kapaligiran o background ng syudad ng Laodicea. So, sa ating pong pagpapatuloy, pansinin po natin ang background ng syudad na ito. Ang location ng syudad ng Laodicea. Ito po ay approximately 4 to 5 miles southeast of Philadelphia, located in the Lycus River Valley, the southwest of Phrygia. Dito po sa lugar na ito yung maraming springs. At hindi lang po springs, kundi hot springs. At ang Laodicea po ay syudad sa Asia Minor na malapit ito sa Hierapolis at Colossae. So ito pong tatlong cities na ito ay they were sister cities. Hierapolis, Colossae, and Laodicea. At ang Laodicea po ay tinatag ni Antiochus II in the middle of the 3rd century BC, and it was named after his wife, Lois. So yan po ang notation. Pangalawa, ano ang kondisyon? Anong kalagayan ng syudad na ito? Napansin po natin sa dalawang katangian ng syudad ng Laodicea. Unang katangian, ang syudad po na ito ay mayaman. Ang syudad po na ito ay maunlad. Noong 60 AD, ito po ay binasak ng malakas na lindol. Tinanong po sila ng Roma, ng Tulo, upang ibahin na ibalik ang kanilang syudad. Ngunit ito po ay kanila tinanggihan. So sa halip, ang syudad na ito ay muling itinayo, muling itong dinamon ng mga mayayamang mamamayan ng Laodicea. So yan po ang unang katangian. Pangalawang katangian ay ang kakulangan ng water supply ng syudad na ito. Ang source po ng kanilang water supply ay 6 miles ang layo from the source going to the city of Laodicea, at ito po ay dumadaan sa Aquila. So sa layo po ng pinanggalingan, pagdating ng tubig sa syudad ay hindi na tulad ng tubig ng nawasa. Pag binaksan mo ang pipo, sinahag mo ang baso ng inom mo, masarap inumin. Sa mga nagsabi, ang tubig nila sa ating lingwahe ay maligangga. Ngunit dito po sa salin sa Tagalog, ay tinatawag na malalingan. Now, despite of difficulties of lack of water supply ng syudad na ito, Laodicea becomes a great city of agriculture and commercial prosperity. Meron po silang maunlad na agrikultura at komersyon.
So yan po ang background ng siyudad ng Laodicea. Sa ating pong pagpapatuloy, tatlong mahalagang bagay dapat natin maunawaan sa mensahe nito ng Panginoon Jesucristo sa iglesia nito na Laodicea. So, 3 points to consider. First, the letter's introduction. Now, sa verse 14, sa pasimula, ang mensahe ng Panginoong Jesucristo ay sinasabi, verse 14, gagamitin ko kung Bible is NIV. Tagalog translation. Isulat mo sa anghel ng Laodicea, sulat mo sa anghel ng iglesia sa Laodicea. Ito ang sinasabi niya, na ang pangalan ay amin, ang matapat at tunay na saksi, at siya pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Sa English po, na translation, verse 14, to the angel of the church in Laodicea write, so, this is the message from the Amen, faithful and the true witness, who is the origin of all that God has created. So yan po, sinasabi na ang mensahe nito ay address to the church of Laodicea. Ang Laodicea po ay isa sa 7 iglesia na binabanggit sa aklat ng Revelation na tinatawag na lukewarm. Not cold, not hot, and not cold. No? Yung mainit, hindi malamig. Sa Tagalog not salin ay malamig na. Sinasabi nito ang pangito at huling mensahe ng Panginoong Jesucristo sa iglesia. At ito po ay tinatawag na edict letter. Christ edict letter. Ano po ibig sabihin? Meaning ng edict sa dictionary. Ang ibig sabihin ko ay ito sa Tagalog o sa English, command. So, this is a command to a local church in Asia Minor. Ito na po ang Laodicea. Nang ito po mensahe ng Panginoon, yung command na ito, hindi lamang po ito applicable sa Laodicea, kundi ito po ay sa lahat ng iglesia, sa lahat ng panahon. Meron po ditong iglesia sa aklat ng Revelation sa Asia Minor. Ito po yung mga first century churches. No? Makikita po natin ito sa chapter 3. Itong iglesia nito. Ito po yung Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia. Ito nga po ay ang Laodicea. And Jesus sent this revelation to John to fortify his churches. So ang Panginoong Jesus po, alam po natin na ang revelation ay sinulat ni Apostol Juan. So, there was a revelation from Christ to Apostle John na sinasabi na to fortify his churches. Nag-ibig pong sabihin, ang layunin po dito ay palakasin ang pagtatag ng iglesia upang labanan ang mga mapaghinlang na gawain ng diablo at ng mga bula ang mga ngaral sapagkat ang mga iglesia po dito ay may pagbabanta po ng maling katuruan. Treated po ito ng false teaching ang mga iglesia nito. So dapat malaman po ng iglesia nito ng Laodicea na ito pong mensahe ay direktang nagmumula sa Panginoong Jesus. Sent directly from the Lord Jesus Christ who identified himself to the Amen, the faithful, and the true witness. So, in-identify po ng Panginoon sa Kristo ang kanyang sarili sa tatlong titulo. The Amen, the faithful, and the true witness, ang totoong saksing tapat ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Now, during the Roman times, ito pong siyudad ng Laodicea ay isa sa pinakamayaman sa kanilang rehiyon, sa Phrygia. Meron po silang bangko. Sentro sila ng bangko, kaya sila yung mayaman. Pangalawa, meron silang textile industry. No? Meron silang produkto na malalambot na tela na ginagawa ang kaskutan. Kilala po sila rito. At gayon din yung kanilang medical school. Kilala po ito sa buong mundo. Gayon din yung kanilang eye ointment, yung
gamot na pampain sa mata, yung eye salves, pampaginhawang lunas sa sakit ng mata. No? So, kilala po sila dyan sa buong mundo. Now, pansinin po natin yung sa talatang 14 na sinasabi na siya ang saksing totoo sa simula ng paglalang ng Diyos. No? Verse 14. Ngunit, hindi po ito makita sa iglesia nito ng Laodicea. No? Hindi makita sa iglesia nito. Hindi po masumpungan sa iglesia ng Laodicea. At ang kanilang patutuo kay Kristo is almost non-existent. Hindi po talaga makita si Kristo sa iglesia nito. So, ibig bang sabihin nito na ang iglesia nito ay walang pagkaalam kay Kristo? Wala silang alam sa kabanalan pagka-Diyos ng Panginoong Kristo? Well, ayon po sa kasaysayan, meron pong ebidensya na may mga Hudyo sa syudad nito ng Laodicea. At hindi lang po yan, ang sulat ni Apostol Pablo sa Laodicea ay nakarating sa iglesia nito ng Laodicea. Now, basahin po natin ang katunayan na yung sulat ni Apostol Pablo sa Colosas ay nakarating sa Laodicea. Basahin po natin ang Colosas, chapter 4, verse 15 and 16. Sabi po dito ni Apostol Pablo sa kanyang sulat na nakarating sa Laodicea ang ganito, ikumusta ninyo ako sa mga kapatid sa Laodicea. So, ano ibig sabihin? May kapatiran, may mga Kristiyano sa Laodicea. Verse 16, anong sabi? Pagkabasa ninyo sa sulat na ito, ipabasa ninyo sa iglesia sa Laodicea. Nakarating at nabasa ng iglesia na Laodicea. So, maliwanag po. Now, kung nabasa ito, ano naman ang nilalaman, ang mensahe, ang sulat ng Apostol Pablo na ito na binasa sa Laodicea? Again, verse chapter 1 ng Colossians, verse 15 to 16. Ganito po ang nilalaman ng siya ni Pablo. Siya, sinasabi, ang Panginoong Kristo, ang larawan ng Diyos na ipinakikita ng panganay sa lahat ng nilalang, sapagkat sa pamamagitan niya nilalang lahat ng mga bagay, sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno at mga may kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa kanya. Maliwanag po ang mensahe na nabasa ng iglesia ng Laodicea na ang lahat ng bagay, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ni Jesus at para sa kanya. So maliwanag na si Kristo ang pangunahin sa lahat ng bagay. Ngunit, hindi po ito sa Laodicea. Hindi makita sa iglesia nito ng Laodicea. Sapagkat ang iglesia nito ay naglalarawan na nasa kanilang kontrol ang kayamanan at ang lahat ng bagay. Ngunit ang katotohanan, maliwanag po ang sinasabi ng Panginoon na siya lamang ang may kontrol. In fact, siya ang source ng kayamanan at kasagalaan ng Laodicea. Kaya ano po ang pag-ibig na Panginoong Jesus sa iglesia. Now, let's come to the second point, the evaluation. Now, first evaluation. Unang pagtingin ng Panginoong Jesus sa iglesia. Verse 15a, sinasabi ko, I know your works. Alam ko ang inyong ginagawa. So, tungkol sa Laodicea, alam ng Panginoon ang lahat ng bagay at nakikita niya ang lahat sa Laodicea. Alam po natin, walang natatakot sa kanyang paningin. Maniwala po ang sinasabi ng Revelation chapter 1, verse 14. Kung babasahin po natin, ang sabi po, ang kanyang mga mata ay gaya ng minas ng apoy. The eyes of the Lord are like a flame of fire. Amen po. So sa parehong paraan, mga kaibigan ng kapatid, alam ni Jesus at kanyang nakikita ang lahat ng bagay. Hindi lamang po ito sa iglesia ng Laodicea, kundi
maging sa ating mga. So nakikita ng Panginoon. Ano man ang kalooban natin ngayon, nakikita ng Panginoon. Wala po may katago sa Kanya. So sinasabi dito, alam ko at nakikita ko, sabi ng Panginoon. So ano ang alam at nakikita ng Panginoon Jesus sa iglesia nito? Again, verse 15b. Ang sabi, alam ko ang iyong mga gawa ay hindi malamig o mainit. Now, sa English po, ang sabi, I know your works that you are neither cold nor hot. So, ibig sabihin, hindi mainit. Anong ibig sabihin niya? Malahing na. O ba? Saan po sila malahing niya? Ang iglesia nito, saan sila malahing niya? Sila po ay malahing niya sa ngalan ng pananampalataya, religion, lukewarm about God and Jesus, and something about salvation and sanctification. Malahing niya sila sa kanilang kaligtasan. So what does it mean? So meaning, she is not excited and on fire about faith. So maliwanag po. Ibig sabihin, sila ay mga believers. And second evaluation, nais ng Panginoong Jesus na ang iglesia nito ay hindi matulad sa kanilang water supply. Ayaw ng Panginoon na maging malahing na ang iglesia nito. Verse 15c, ang sabi ng Panginoon, hindi ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Sa English, ang sabi niya, I could wish you were cold or hot. Ayaw ng Panginoon na maging malahing na ito. So as a result, sabi ng Panginoon, dahil ikaw ay malahing na tungkol sa atin, malahing na tungkol sa Diyos, malahing na tungkol sa pananampalataya at religion, hinahanungkulan ito ng Panginoon sa Kristo sa sabi ng Panginoon, you are like the tastefulness of the human being. Tulad sa inumin mo, hindi masarap inumin. Walang lasa, hindi ka anais-nais na inumin. Doon sila, ang iglesia nito ay hinahanungkulan ng Panginoon. So verse 16, sabi ng Panginoon, so then, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you. Sa Gonzales, sabi, I will spit you or I will spew you out of my mouth. Sabi ko, dahil ikaw ay malahing na, isusuka kita mula sa ating bibig. Bakit po? Ganon ang gagawin ng Panginoon sa iglesia. Isusuka kita. Alam niyo po, ang iglesia nito ay may pag-disobey. So, ang consequence po ng kanilang disobedience, sila po ay itatakil ng Panginoon. So, sabi ng Panginoon, because you are not either, hindi ka mainit, hindi ka malamig, ang Laodicea nito ay hindi mainit malamig. So, ang lesson po ito ng Laodicea is an illustration of an apostate church. Ano po ang apostate church? So, ibig sabihin, apostate church, a closed church, a lost church, unsaved and condemned church. Ganito po ang iglesia ng Laodicea. Sila po ay tumalikod pagkatapos malasap ang kabutihan ng salita. Pinalikuran nila ang kanilang pananampalataya. Tumalikod sila. Alam niyo po, meron pong warning tungkol doon sa mga tumalikod. Basahin po natin ang Hebrew chapter 6, verse 4 to 6. Makita natin, malaman natin kung ano ang kahitin natin na ano ang mangyayari sa mga tumalikod sa kanilang pananampalataya. Hebrew chapter 6, verse 4 to 6. Sabi po, sa aklat ng sapagkat paano ba ang mga magsisisi at mapapanumbalik ang mga tumalikod, dati naliwanagan na sila
nakalasap na nakaloob ng langit at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo, nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadala ng kapangyarihan ng Diyos at lubusang mahahayag sa panahon darating. Kung sila'y tumalikod, ganito na po ang mangyayari sa mga tumalikod. Kung sila'y tumalikod, hindi na sila maaari pang mapagsisi at mapanumbalik sapagkat muli nila ipinaaw ang Diyos at ibinilad sa kakahiyan-kahiyan ang anak ng Diyos. So ito po, yung tinatawag ng apostasy. Tinalikuran na tutari ang kanilang pananampalataya. Kaya sapat na po ang minsan ipapok ng Panginoong Isus sa Diyos. Minsan lang, huwag na po natin ipapok ng at huwag po natin ibilad sa kahiyan ng anak ng Diyos. Now, paano naging malahilingan ang iglesia nito? How did Laodicea become lukewarm? Sa pasimula po, ang iglesia nito ay mahilig mag-alam sa Panginoon. Excited sila tungkol kay Jesus. No? Masigasig. No? They were on fire for the kingdom and lordship of Jesus Christ. At alam niyo po, sila ay matatag na tagapagtanggol ng pananampalataya ng tanong nangyari. Iglesia nito. Naging malahilingan. Well, ano po ang dahilan? Sabi po ng talatang 17, 17a, sapagkat ang iglesia nito, sapagkat sinasabi mo na ako'y mayaman at naging mariwasa at hindi ako na nakilala ng anuman. So nakita po natin dito na ang iglesia nito, sinasabi na siya'y mayaman, mariwasa at hindi na nila kailangan ang anuman. So nakikita natin ang problema na ang iglesia nito ay tulad po sa siyudad ng Laodicea. Mayaman. No? She had the earthly riches. No? And they assumed that material riches meant spiritual riches. And they assumed that earthly wealth meant heavenly wealth. Well, maraming iglesia katulad ng Laodicea na nakapaligid po ito sa atin, sa Pilipinas at sa buong mundo. Health and wealth gospel. Maraming ang iglesia tulad ng Laodicea. They are denying the deity of Christ, denying the person and work of Christ. Sa panahon natin ngayon, ito yung tinatawag na leader of church. Kaya, mag-ingat po tayo, baka one day, lumapit sa atin ang mga taong ito, at makumbinsi tayo sa kanilang mga matatamis na pananalita. Mag-ingat po tayo. Baka tayo po ay matulad sa iglesia sa Laodicea. Sa pito pong iglesia sa Asia Minor. So out of the 7 churches sa Asia Minor, tanging ang Laodicea lamang ang hindi pinaranalan ng Panginoon. Yung 6 po ng iglesia, sila po ay pinaranalan. They received commendation from the Lord Jesus Christ. Ngunit ang iglesia ng Laodicea, ano po ang pinagdaan ng iglesia? Paghatol. Condemned. Pinatulan po ang iglesia ng Laodicea. Nawalalahanan po natin na sinira ito ng malakas na lindol. Inalok ng Roma upang magtayo muli ang kanilang syudad, tinanggihan nila, sapagkat ang sabi nila, sila ay mayaman. Hindi na nila kailangan ang tulong ng anumang bagay. So pagkaganyan po ang ating paniniwala, ang ating prinsipyo. Yan po ay spiritual pride. So in the same way, isip ng iglesia ng Laodicea na hindi na nila kailangan ang tulong mula sa Diyos. So, ano ibig sabihin? Self-righteousness. Kaya ito po pala ng pangalan sa mga mayayaman na nag-isip na hindi na nila kailangan ang Panginoon. So, hindi ko po sinasabi na lahat ng mayayaman, yun lang mga mayayaman na nag-isip na hindi na nila kailangan ang Panginoon. Ano po sinasabi ng Proverbs, chapter 30, verse 8? Na kung itong mga
sa atin man. Kung ang pinahalagahan natin ay ang kayamanan ng mundo at hindi natin iniisip na kailangan natin ang tulong mula sa Diyos, tulad po ng law ni Isaiah, we have to consider the one, brothers and sisters. Sana hindi po tayo. Natili po tayo matatag sa ating pananampalataya. Natili tayo matapat sa ating. So kung sinasabi ng iglesia ito, na hindi nila kailangan ng mga bagay, hindi na nila kailangan ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon sa talata 17, 17b, hindi mo ba nalalaman ito, ba? Kapag-kapag maraming katulad at iba. So ganyan ang pagtingin ng Panginoon sa iglesia nito. Mayaman siya pero mahirap. Alam po namin, nasa ito ng bangko, mayaman. But, sabi ng Panginoon, they will fall. Why? Because they have accumulated the wrong kind of wealth. Spiritually bankrupt sila. Alam po natin, nakaligtaan ang iglesia nito na magsumikap sa kayamanan spiritual. Magsumikap sila sa kayamanan ng mundo. Doon sila umasa. Kilala ko ang iglesia nito sa buong mundo. Sa kanilang kasuotan o produktong tela na malalambot na ginagawang kasuotan. Ngunit ang sabi ng Panginoon, sila ito pa. We are naked in the eyes of God. Bukad sila sa kalinginan nila. So, they are spiritually naked. Wala talaga sa kanila ang spiritual. Walang talaga ang spiritual na kanila sa iglesia. Kilala mo ito. Ang iglesia nito, sa kanilang produktong gamot, ay ointment, eye salves, pagkain sa mata. Ngunit ang sabi ng Panginoon, sila yung mga bulag. They were blind. Tulad sila. Spiritually blind sila. Tulad sila sa mga pariseo. Ano mga pariseo? Sa Biblia. Hipokrito po, mga taang mga pariseo. Alam nila ang katotohanan. Ngunit bulag sila sa katotohanan. They are claiming to have spiritual insight, but in reality, they cannot see. Ganito po ang iglesia ng pariseo. Nakakalungkot na. Miserable, nakakaawa sapagkat hindi nila alam ang kanilang kalagayan. So iniisip nila na wala na silang anumang bagay na kailangan, hindi pa. Kailangan po nila lahat. Sapagkat maliwanag po ang sinasabi ng Panginoon. They are all blind and naked. Mahirap aba. Ubad at ubad. Now, let's come to the third point, the exhortation. Now, ano ang payo upang hikayan ng Diyos sa iglesia nito? And what does Laodicea need to do? Basahin po namin ang talatang 18. Sinasabi po ang ganito. Ipinapayo ko sa inyo na bumili ka sa akin ng hintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay lumaman at nang mapuputing damit upang iyong maisuot at upang huwag maaya ang iyong kahiliyang kahubaran at nang pampahid na inilagay sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. So ang problema po sa Laodicea, sa kanilang lukewarmness in faith is because they go from the wrong story. Ang sabi po ng Panginoon sa talatang 18, bumili ka sa akin. Saan sila bumili? Sa mundo. Sa mundo. Bumili ang iglesia. And they could only purchase these necessities only by His grace. Sa pamamagitan ng biyaya. Ang biyaya po ay pabor ng Diyos. Libre yan. Binibigay yan. Gift yan. Hindi mo yan paghihirapan. Yan po ang biyaya. Kaya ang solusyon, sabi nga, talatang 18,
bumili ka kay Jesus. Na siya ang nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan. Kay Jesus natin matatamo ang tunay na kayamanan. No? At kay Jesus natin, no? Tayo ay daramtan ang katuwiran sa pamamagitan ng Jesus. We will be clothed in garments of righteousness. At ang pagkabulag ko sa espiritual ay maglala sa pamamagitan ng Jesus. Kaya lumapit pa kay Jesus, matatagpuan mo ang lahat ng bagay. So ano po ang sinasabi daw sa Matthew 6:23? Pagkulan ko sa inyo, itong verse na ito. Sabi po ng Matthew 6:23, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, tanggapin po natin ang sarili. Sa ating sarili na tayo wala. That we need everything. So look to Jesus for what you need. Throw yourself on Him. Depend on Him. Trust Him. Sa Kanya tayo pumasa. At ang lahat ng bagay ay matatagpuan natin sa Panginoon. Now, the point here, brothers and sisters, that ito pong kasinungalingan ng mundo, no? Ang bumulag sa maraming mga mananampalataya sa loob ng Iglesia. Alam po natin na ang mundo ay ubod ng kasinungalingan. Ang kasinungalingan dahil nandito po ang kasalanan. Alam po natin ang ama ng kasalanan. Ang diabo po ay ang ama, the father of all lies. Kaya, ang posibilidad po ng mga iglesia, ng mga mananampalataya sa iglesia, ay bulagin itong mga bulang mga dahil sa kanilang kasinungalingan. Ngunit, nakakagod mo ang Panginoon doon sa mga magtatagumpay, doon sa mga humahanap sa Kanya. Nasabi ng Panginoon, Jesus promised that those who sought after Him would have their spiritual eyes open and their truth shall be revealed. So, mabubuksan po ang kanilang spiritual na pananaw at makakayat ang katotohanan. Now, another question. How can their lukewarm faith be won again? Paano po nila mapapanubalik ang init ng kanilang pananampalataya? Sabi po sa talatang 19, ganito. Ikaw nga'y maging tapat, magsikap at magsisi. So be zealous and repent. Magsumikap. Sapagkat ang iglesia po ito ay hindi tapat sa kanilang pananampalataya. Kailangan nila magsisi sapagkat sila po ay nakatuon sa kanilang sarili at hindi po nakatuon sa Panginoong Jesus. Nawalan po natin na ang iglesia, ang mananampalataya ay iniibig ng Panginoon. Mahal po ng Panginoon ang mananampalataya at ang iglesia. Kaya sa po sabi ng Panginoon sa kanyang mga tao, ang lahat na aking iniibig ay aking sinasaway at dinidisiplina. Para po ang ibig sabihin, bakit sinasaway at dinidisiplina ang kanyang mga iniibig? Nilayunin mo ang Panginoon kung bakit dinidisiplina ang kanyang mga iniibig. Ito po ay upang bigyan ng pagkakataon sa daan ng pagbabago. Sakit po ang disiplina, ngunit tayo po yung mga anak ng Diyos. Tayo po yung mga mananampalataya ng Diyos, kailangan tayong disiplinahin, kailangan tayong ituloy upang hindi tayo makakama. At sa ganito po ang paraan ng pagdisiplina, tayo po ay hinuhukom. Ang kanyang mga tao ay hinuhukom ayon sa Diyos. Ang katotohanan po sa Laodicea, totoo rin po ito sa iglesia.
sa bawat iglesia ngayon, sa panahon natin ngayon, at sa bawat mananampalataya. Na paano mapagtatagumpayan ang lukewarmness in faith? How can the lukewarmness in faith be overcome? Now, it's only by coming to Jesus. So, enthrone Him in your heart, make Him your heart desire, and make Him King of your life. Sinasabi po ng Panginoon sa mga mananampalataya sa Laodicea na siya ay nakatayo sa may pintuan. Kumakatok, no? Akong diringgin ang kanyang dinig at buksan ng pinto. Siya ipapasok at tatanong kasama. So usually, iniisip po natin na si Jesus ay kumakatok sa pintuan ng mga unbelievers. Yan po ang pumapasok sa isip natin. Si Jesus ay kumakatok sa mga unbelievers. But at this point, hindi po ito nilalarawan ng ating text. Dito sinasabi ni Jesus na siya ay kumakatok sa mga uncommitted, lukewarm, and complacent, nasisiyahan, satisfied sa kanilang pananampalataya. At sinasabi ni Jesus sa mga mananampalataya ng Laodicea na siya ay nakatayo sa labas, kumakatok sa pintuan ng kanilang puso. At siya ay matyagang naghihintay sa sino mang malayo ang kanilang relasyon sa Diyos na muli siyang papasukin upang makanumbali ang mainit na personal na pakikipag-isa. Kaya, kumakatok po ang Panginoon pagpuksan natin siya. At mararanasan mo ang pag-alakan sa pakikipag-isa sa Panginoon. May pangako po ang Panginoon sa mga magkakasama. Sa talatang 21, sinasabi, ang magkatagumpay, magkatagumpay. Naumpong kasama ko sa aking trono, gaya ko naman ang magkatagumpay at kung kasama ng aking ama sa kanyang trono. So ito po ang dakilang pangako ng Diyos. Ipinangako ng Diyos sa mga magkatagumpay na magiging kaisa si Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas sa kanyang presensya sa piling ng Diyos magpapagod. So yan po ang dakilang pangako ng Diyos sa mga magkatagumpay. Kaya mahalaga po pakinggan natin ang sinasabi ng Banal na Espiritu. Sinasabi po sa talatang na 22, kung may pandinig kayo, tingin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. So pansinin po natin ang talatang ito. Yung katagang, tingin ninyo, makinig ka o to hear. Ito po ay nagmumungkahi ng pagtugon at pagsunod. So kung tayo po ay sumusunod, nananatiling tapat, patuloy na pinapahayag si Kristo, nananatili sa atin, tayo sa salita, kalooban ng Diyos, ipangako po ng Diyos. Tayo po ay tatanggap na. So bilang pagtatapos, bilang bahagi po ng pagtatapos, sinasabi po ng iglesia nito, ng Laodicea, na sila ay malahina sa pananampalataya at religion. They are lukewarm in faith and religion. Now, sinasabi po na 18th century theologian na si Matthew Henry, and he knows, no? Ayon po sa kanya, sa English, sabi ni Matthew Henry, if religion is a real thing, it is the most excellent thing, and therefore we should be in good earnest indeed. If it is not a real thing, it is the body's emotion, we should be earnest against it. If religion is worth anything, it is worth everything. So kung ang religion po ay isang mahalagang bagay, ito rin ay mahalaga sa lahat ng bagay. Ang layunin ay upang pagbigising muli, to tie back, to reconcile us to God.
sa pamamagitan ko ni Jesus sa kanyang kamatayan. Lamang lang sa iyo ay pinapayuhan ng Panginoon na huwag manatili sa kanilang pagkukunwari at malabong buhay espiritual at tulusang pagsaluhan sa Kanya. Talikuran ang mga bagay na kasalanan upang makanumbalik ang relasyon sa Diyos. Layuan ang kasapatan sa sarili. Kung sabihin nito, self-sufficiency. At lumapit ka kay Jesus. Bilang ang sarili ay isang dukha, walang halaga upang puspusin ka ang nakatagong kayamanan ng Panginoon. Meron kong i-impression ang Panginoon. Ito po ay hindi nagkakaroon niya sa kanyang mga tao. And also, they were reminded of God's mercy, ang kahabagan ng Diyos, at maging ng kanyang buhay na salita. So, pinaalalahanan ko ang iglesia ko ng Pag-ibig ng kanyang mga salita. Buhay na salita. Kaya sabi ko, ang aming prayer for those who are lukewarm in faith, sa mga naglalapit sa kanilang Panginoon, ang aming ko, manatili kayo sa pagsunod sa kalooban. Huwag tayong mag-disobey. Nakita natin ang nangyari sa Laodicea dahil sa kanilang disobey. Pinakwit. Kaya ang aming ko sa bawat isa, manatili sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Buhatin ang cross. Lumapit sa Panginoong Jesus. Ang sabi ko ng Panginoon sa Lucas 14:27, ang sino mang hindi magpasan ng sariling cross at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging malaga. So, tandaan mo na, hindi natin makakamit ang tunay na pagkikipag-isa kay Kristo kung wala sa ating damdamin ang hangarin spiritual. Kung ang hangarin natin ay ang kayamanan ng imposible. Hindi maaari na ang buhay spiritual natin ay kung minsan nasa mundo at kung minsan ay nasa pagkakas. So kung ganito mga kaibigan ang ginagawa ng ating kaaway, ang ginagawa ng diablo upang madaya at marami at mapaniwalang ito ang tamang pamamaraan sa paglaban sa Kristiyanismo. Ito ang pamaraan. Kaya kailangan natin hanapin ang Panginoon. Araw-araw, hanapin natin ang Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya upang hindi po madaya ang ating sarili. Seek the Lord every day. Come to Jesus. Kay Jesus lamang tayo lumasa. Kay Jesus lamang tayo magtiwala upang hindi pumapahama ang ating gagawin. Bago po tayo manalangin, tayo po ay umabot.